Tuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon pero tuloy din ang dating ng mga turista sa Albay. Kumuha tayo ng politiko update kay Paulo Barcelon. Paulo, magandang gabi. Kita ba ngayong gabi ang Mayon Volcano? Diyos marhay na banggi, Dexter, sa ngayon na hindi kita at ilang araw na ring hindi nagpapakita ang Bulkang Mayon dahil sa cloud cover nito na siyang nagbablock doon sa view na hinahanap ng maraming ang mga turista dito sa lalawigan ng Albay. So inaabangan natin kung kailan ito muli magpapakita, pero umabot na sa lampas 1,100 families ang namamalagi ngayon sa 17 evacuation center sa buong lalawigan ng Albay. Ayon kay Albay Provincial Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Roderick Mendoza, yan ay matapos ang patuloy nilang operasyon para mailikas sa mga residenteng namamalagi pa rin sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa kabila naman ng peligro, tuloy-tuloy ang dating ng mga turista dito sa Albay. Ayon sa management ng pamosong Cagsawa Park, umabot ng halos 30,000 tourists ang dumalaw sa nasabing destinasyon mula New Year's Day, January 1 hanggang January 11. Cagsawa is one of the safest spots here sa Albay. Safe naman yung pinuntahan namin kasi Cagsawa area is 10 kilometers from Mayon. So malayo naman tayo sa permanent danger zone. Dexter, patuloy ang paalala nga ni Albay Governor Noel Rosal at ng buong LGU dito sa Albay sa mga turistang pumapasok at bumibisita dito sa Albay na hanggat maaari ay sundin yung mga itinakdang protocols para sa mga tourist sites. So mahigpit na ipinagbabawal, Dexter, ang pag-ATV o pag-cruise doon sa papunta sa ruta na papuntang 6-kilometer permanent danger zone, and of course yung pakiusap nila sa mga bumibisita rito sana'y iwanang malinis yung mga pupuntahan nilang tourist spots dito sa Albay. Dexter. Paulo, dahil sa paghihigpit, di ba, na makapasok dyan sa 6-kilometer permanent danger zone, may mga hakbang na ba ang gobyerno para maglagay ng pulis o sundalo para hindi talaga makalusot yung mga gustong pumasok dyan? Magandang tanong yan, Dexter. Actually, meron ng mga nakatalagang pulis at Philippine Army sa iba't ibang mga checkpoints. Simula yan doon sa 8 kilometers na layo mula doon sa bulkan. Dahil ang goal nila, Dexter, ay makontrol yung mga tao na pumapasok sa loob ng permanent danger zone dahil pinapayagan kung paminsan yung ibang mga kababayan nating bakwit na tignan yung kanilang mga bahay o di kaya yung mga alaga nilang hayop for humanitarian reasons. So may mga nakalatag ng mga border control points dyan. Ang sistema, kailangang i-log in or logbook yung kanilang mga oras ng pagpasok, yung kanilang contact information para kung sakasakali man, wag naman sana na magkaroon ng pag-aalboroto ng bulkan ay madali silang makokontak o mahahanap sa loob ng permanent danger zone. Dexter. Paulo, natuloy ba yung pulong ng Sangguniang Panlalawigan? Mayroon na bang deklarasyon ng state of calamity? Sa ngayon, Dexter, wala pang dinedeclare na state of calamity. Although nagkaroon ng sesyon kanina, ang Sangguniang Panlalawigan ng Albay, inaantabayanan pa rin natin yung deklarasyon na yan dahil very important yan para magamit ng LGU yung kanilang calamity funds. At pinaka-importante dyan yung Quick Response Fund na siyang gagamitin ng Albay LGU para sila'y makabili ng mga essential supplies, ng kanilang mga kakailanganin. At maidagdag ko na rin, nagkaroon na rin ng commitment dito ang DSWD dahil sinagot nila yung 15 days worth of relief packs doon sa 1,000 plus na evacuees na nasa 17 evacuation center. After 15 days, Dexter, ang LGU na ng Albay ang in charge sa pagbibigay ng relief support sa ating mga kababayang bakwit. Dexter. Okay, maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-ulat ng live dyan sa Legazpi City. Diyos mabalos.